Magsisimula ang ating kwento sa isang slasher na papatapos na sana sa isang zombie. Ngunit sa sandaling iyon, may biglang umangat mula sa ilalim ng lupa. Dahil dito, nagulat ang slasher sa kanyang nakita, isang klase mutant ang biglang sumulpot at agad siyang inatake. Hinawakan ng mutant ang kanyang ulo at malakas siyang inihampas sa lupa. Sa isang iglap, kinitil ang kanyang buhay. Matapos iyon, agad muling lumubog ang mutant sa ilalim ng lupa. Ilang sandali pa, ipinakita na papunta na naman ng mutant sa iba pang mga slasher upang muling umatake. Ngunit nang malapit na nitong isagawa ang panibagong paglusob, bigla itong napigilan ni Pedro Cho, isang bagay na ikinagulat ng mutant. Ipinaliwanag na matagal na minamasdan ni Pedro Cho ang paraan ng pag-atake ng mutant. Nakita niya kung paanong isa-isa munang namatay ang kanyang mga kasama bago niya nakuha ang tamang tempo ng paglitaw nito. At dahil sa sakripisyo ng mga iyon, nagkaroon siya ng pagkakataong harapin ang halimaw. Dito ay ipinakita si Pedro Cho na binabangga ang mutant papunta sa isang shipping container. Upang pigilan itong muling lumubog sa lupa. Kaagad niyang sinundan ito ng sunod-sunod at mabibilis na pag-atake, bagay na labis na ikinagulat ng mutant. Subalit sa sandaling iyon, may isang zombie ang biglang tumulak kay Pedro Cho, bagay na ikinagulat niya. Dahil dito, sabay silang bumagsak sa lupa. Ngunit mabilis niyang tinapos ang zombie at muling tumayo. Samantala, sinubukan ng mutant na tumakas upang muling lumubog sa ilalim ng lupa. Ngunit bago pa ito magawa, isang kadena ang biglang umatake at pumihil sa kanyang galaw. Dito ay ipinakita na napigilan ng mga slasher ang binabalak ng kalaban. Kasabay nito, tinawag si Pedro Cho ng isa sa mga slasher at ipinaliwanag na ito na ang pagkakataon kapag nakalubog pa muli ang mutant baka hindi na nila ito mahabol. Dahil dito, agad na naunawaan ni Pedro Cho ang dapat niyang gawin. Ipinakita na papalapit siya sa mutant habang malinaw sa kanyang isipan na ang mga pagkakamali niya noon ang nagturo sa kanya ng tamang landas. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na hindi na siya lalaban mag-isa, kailangan ng tiwala sa isa't isa upang makamit ang iisang layunin. At dito, ipinakita na walang awa niyang tinapos ang Class A mutant. Muling ipinaliwanag na ang task force ay binuo upang pabagsakin ng mga high-class mutant. At nakapagtala sila ng kahangahangang resulta. Nagawa nilang patayin ang handgun demon na mula sa malayo ay walang tigil sa pagbaril sa mga slasher. Napatumba rin nila ang Barrowing demon na palihim na sumusulpot sa likuran at sumisira sa kanilang hanay. Bagamat hindi bahagi ng task force ang dog dealer, ipinakita rin siya ang tumapos sa Parasite Demon, isang nilalang na muntik ng magdulot ng matinding kaguluhan sa hanay ng mga slasher. Samantala, matapos ang isang mahaba at matinding labanan, nagawang pabagsakin ni Class A slasher Lee Chorong ang Class A mutant na si Jangsan Tiger. Ngunit hindi lahat ay naging matagumpay. Ipinakita na si Class B slasher Sang Soha ay nakipaglaban sa Blade Demon at sa puntong iyon, siya ay nasa bingit na ng kamatayan. Ipinakita si Sang Soha na pilit inuunawa ang kalaban. Ipinaliwanag na ang Blade Demon ay ibang-iba sa lahat ng nakaharap niyang high-class mutant. Ang galaw nito ay hindi pangkaraniwan, taglay nito ang lakas at pisikal na katangian ng isang zombie. Ngunit ginagamit ang espada na parang isang bihasang mandirigma. Bagamat sapat ang lakas ni Sang Soha upang sabayan ng tatlong Class B mutant ng sabay-sabay, malinaw na ang nilalang na ito ay nasa ibang antas. Wala siyang maisip na malinaw na paraan kung paano ito pababagsakin. Ngunit kasabay nito, ipinakita ring hindi siya maaaring sumuko. Naalala niya ang matandang slasher na patuloy lumalaban kahit wala ng pag-asa na hindi tumigil hanggat may natitira pa siyang lakas. Sa pamamagitan noon, nabigyan nila ng mas malaking tsansa ang iba na mabuhay. Dahil doon, ipinakita na pinili ni Sang Soha na magpatuloy. Kahit wala siyang kasiguruhan ng tagumpay, determinado siyang lumaban at pabagsakin ng Blade Demon, anuman ang kapalit, ipinakita si Sang Soha na inihanda ang kanyang armas at hinarap ang Blade Demon. Kasabay rin ito, makikitang naghanda ang mutant upang umatake. Mabilis na kumilos si Sang Soha at agad na iniwasan ang unang galaw ng kalaban, bagay na ikinagulat ng Blade Demon dahil sa bilis ng kanyang reaksyon. Ipinakita na mabilis na nagdash si Sang Soha palayo sa kalaban. Ngunit malinaw rin na halos swerte lamang ang naging dahilan ng kanyang pag-iwas. Ipinaliwanag na hindi niya kayang basahin ang susunod na galaw ng mutant, kaya napagtanto niyang wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang lumapit at isugal ang lahat. Mula roon, makikitang nagsimula ang matinding sagupaan sa malapitan. Halos walang pagitan ng kanilang mga galaw, sunod-sunod ang mga atake sa loob lamang ng ilang segundo. Mabilis na nagbabago ang takbo ng laban at naging imposible nang masundan ng malinaw ang bawat kilos nila. Hindi pa man lumilipas ang isang minuto, may isang mapagpasyang sandali ang dumating at sa isang matinding galaw, ipinakita na naputol ang isa sa mga braso ng Blade Demon. Subalit sa sandaling iyon, ipinakita na nagulat ang mga slasher sa kanilang nasaksihan. Sa halip na bumagsak, tila napangiti pa ang mutant. At sa isang iglap, mabilis nitong ginantihan ng naging galaw, agad nitong naputol ang braso ni Sang Soha. Dahil sa bilis ng pangyayari, hindi na siya nakapag-react. Sa isang sandali, tuluyan na siyang nawala ng braso. Ipinakita na bumalik sa kanyang isipan ang alaala ni Chil Sam Kim.
At doon niya naisip ano pa ang dapat gawin kapag naibigay mo na ang lahat pero hindi pa rin bumabagsak ang kalaban. Dito ay muling ipinaliwanag na matapos mawala ng isang braso, halos tiyak na ang kamatayan ni Sang Soha. Dahil dito, ipinakita na napamura na lamang siya sa sarili, iniisip kung bakit sa kabila ng lahat ng nagawa ng iba, tila siya pa rin ang naiiwan. Kasunod nito, ipinakita ang isang flashback kung saan nagiinuman noon sina Sang Soha at Chil Sam Kim. Ipinakita na tinanong siya ng matanda kung ang dahilan ba ng kanyang pagkainis ay dahil mabilis na umangat si Cholsa, habang siya ay tila nananatili pa rin sa parehong lugar. Ipinakita ring itinanggi ni Sang Soha na naiinggit siya, at ipinaliwanag na ang ikinaiinis niya ay ang isang batang wala pang napapatunayan ay nagagawa siyang utusan. Dito ay ipinakita na natawa si Chil Sam Kim at ipinaliwanag na sa totoo lang, mas marami ng zombie at laban ang naranasan ni Sang Soha, at kung hindi lamang siya palaging ginagamit ni AJ Yong sa mga lihim na misyon, matagal na sana siyang naging Class A slasher. Ngunit kasabay nito, ipinakita na sinabi ng matanda na may isang bagay si Cholsa na wala siya. Dito ay ipinakita ang pagkalito ni Sang Soha. Kasabay nito ay naging seryoso si Chil Sam Kim at ipinaliwanag na may isang bagay si Cholsa na wala siya, at iyon ay tibay ng loob. Ipinaliwanag pa na hindi sumusuko si Cholsa sa kanyang mga layunin at hindi tumitigil kahit pa nasa bingit na ng kamatayan. Kapag nagkaroon ng isang tao ng ganoong tibay ng loob, saka lamang niya nalalampasan ang sarili niyang mga limitasyon. Nang makabalik sa kasalukuyan, makikita na muling aatake ang mutant kay Sang Soha. Sa sandaling iyon, bigla niyang naalala ang sinabi ng matanda tungkol sa tibay ng loob. At dahil dito, himalang nakaiwas siya sa atake ng kalaban na ikinagulat ng mutant. Ngunit mas lalo pang nagtaka ang mutant nang biglang tumalikod si Sang Soha at pagmasdan ng sarili niyang armas. Halatang naghihingalo na siya, ngunit sa sandaling iyon ay may isang bagay na biglang tumulo mula sa kanyang sandata. Kasunod nito, biglang nagbago ang anyo ni Sang Soha. Napasigaw siya sa matinding sakit at sa nakita ng mutant, agad itong umatake upang tapusin siya. Ngunit sa hindi nito inaasahan, napigilan ni Sang Soha ang pag-atake. Dito ay ipinakita na si Sang Soha ay unti-unti nang nagiging ganap na mutant. Muling nagsalpukan ng dalawa at nagpatuloy ang kanilang mabilis at marahas na sagupaan. Ngunit makikita ring napaatras si Sang Soha habang kapansin-pansing nagbabago ang kanyang mga mata, senyales na ang mutasayon ay hindi na mapipigilan at nauubos na ang kanyang oras. Muli siyang napasigaw, dahilan upang mataranta ang ibang mga slasher sa paligid. At sa sumunod na sandali, muling ipinakita na sabay na sumugod ang dalawa at nagpatuloy ang kanilang mabangis na sagupaan. Sa kabilang dako, sinabi ni Suho Jang kay AJ Yong na naalala pa rin niya ang gamit niyang crossbow. Ipinakita rin ng isang flashback sa isang weapon shop kung saan ipinaliwanag noon ni AJ Yong na hindi niya alam gumamit ng mga ganitong sandata. Doon ipinaliwanag ni Suho Jang na iyon ang unang sandatang ibinigay niya sa kanya. Dahil mas bagay iyon kaysa sa malapitan na labanan at para rin hindi niya masaktan ang sarili. Muling ipinaliwanag na ang plano noon ni Suho Jang ay siya ang laging nasa unahan habang si AJ Yong ang magbabantay sa likuran niya hanggang sa araw na tuluyan nilang maibalik ang bansa. Dahil dito, nagpapasalamat na lamang si AJ Yong habang natatawa si Suho Jang at ipinaalala na kailangan pang paghusayin ang paggamit ng crossbow upang magamit ito ng maayos sa laban. Pagbalik sa kasalukuyan, ramdam ang galit ni Suho Jang. Para sa kanya, parang ipinagkanulo siya ni AJ Yong ang crossbow na ibinigay niya upang protektahan siya ay ngayon ginagamit laban sa kanya. Ngunit malino na hindi ganoon ang nakikita ni AJ Yong sa sarili niya. Ipinaliwanag niya na ang ginagawa niya ay hindi pagtataksil, kundi isang paraan upang pigilan si Suho Jang. Para sa kanya, ang pagtigil kay Suho Jang ang tanging paraan para tulungan siya dahil ang pagpatay ng walang pinipili ay hindi kailanman magiging solusyon. Ipinaliwanag din na nauunawaan ni AJ Yong na ang galit ni Suho Jang ay nakalaan para sa mga tunay na may sala. Ngunit sa kasalukuyan, pati ang mga inosente ay nadadamay, mga slasher na humanga sa kanila, mga sundalong napilit lang sumunod sa utos. At mga sibilyang pumasok sa loob ng pader upang mabuhay. Sa kabila nito, malinaw na wala na si Suho Jang sa hangganan, walang pinipiling biktima sa kanyang galit. Subalit biglang galit na sinigaw ni AJ Yong kung nasaan ang hustisya sa lahat ng iyon, at kung iyon ba talaga ang mundong gusto ni Suho Jang na buuin. Napatigil ang ating bida nang makita si AJ Yong na umiiyak habang sinasabi nito na sapat na ang nagawa ni Suho Jang at oras na para tumigil at bumalik na. Dahil dito, hindi agad nakapagsalita si Suho Jang. Ilang sandali ang lumipas bago malamig nitong sinabi na nagkakamali si AJ Yong at kumakapit pa rin ito sa mga lumang alaala. Dahil dito, nagulat si AJ Yong. Kasunod nito, sinabi ni Suho Jang na malinaw niyang uulitin ang kanyang balak, papatayin niya ang lahat ng nasa likod ng pader at sisimulan muli ang sangkatauhan. Para sa kanya, ang mga taong iyon ay pawang may kasalanan o mga nanahimik lang habang may nangyayari. Nagsimula raw ang lahat noong itinaboy siya matapos ang lahat ng sakripisyong ginawa niya. Sumagot si AJ Yong na hindi nila alam ang nangyari at ang sabi ni Dokchal ay patay na siya. Sinabi ni Suho Jang na alam niya iyon at naisip niyang baka nilinlang sila ng gobyerno.
Ngunit tinanong niya kung may nakaramdam man lang ba ng lungkot o pagsisisi matapos siyang mamatay. Dagdag pa niya, may nagpasalamat man lang ba raw ba sa mga namatay at naging zombie o may nagtangkang ipagpatuloy ang mundong gusto niyang buuin. Sa kanyang paningin, duguan ang mga kamay ng lahat dahil iniwan nila ang iba, kaya kailangan niyang patayin silang lahat at magsimula muli. Dahil dito, nagsalita ang ating bida at ipinahiwatig na sapat na ang usapan, kailangan na nilang pabagsakin si Suho Jang at pigilan siya, saka na lang mag-uusap kapag nasugpo na nila ito. Agad namang sumang-ayon si Jaehyung, habang sa loob-loob niya ay ipinakitang ang nangyaring iyon noon ay patuloy na bumabagabag sa kanya hanggang ngayon. Kaagad na nakailag si Suho Jang sa unang atake ng ating bida. Kasabay nito, naghanda na rin si Jaehyung upang umatake. Ngunit napansin ni Suho Jang ang galaw niya at mabilis niya itong napigilan. Gayunman, nagkaroon siya ng galos sa kamay. Maya-maya pa, mapapansing nagbubula ang mismong sugat na iyon. Ipinaliwanag ni Jaehyung na iyon nga ang regenerative power na nakita nila sa footage, isang madugong taktika kung saan sinasadyang siluhin ni Suho Jang ang bawat bala. Hinahayaan niyang maghilom ang kanyang katawan habang nakatutok lang sa pag-atake. Dahil dito, may napagtanto si Jaehyung kung iyon nga ang plano ni Suho Jang, may mas mahalaga siyang misyon, ang ibalik ang lalaking ito sa pagiging marangal na bayaning minsang nagligtas sa kanilang lahat. Sana nagustuhan niyo ang video na to. Huwag niyo ring kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa ibaba dahil malaking tulong yan para sa ating channel. Maraming salamat, mga kabute!